Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis na bundok na lupay mataba. Ang ubasang ito'y ang bayang Pilipinas. At si Yahweh naman ang siyang nagtanim, ang mga taong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao, inaasahan magpapairal ng katarungan. Ngunit panay ang pang-aapi ang ginagawa. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang inyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at purutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas.
sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig, pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulong si Ferdinand Edrelin Marcos. Naroon ang kanyang kababaang loob at ang paglilingkod niya ay tao sa kanyang puso. Ang kanyang ginawa sa bayang Pilipinas ay napakabuti sa mga taong naninirahan, sa mga mamamayan na nasa kanyang paligid at sa bayang Pilipinas. Pinuri siya ng mga nakakita sa kanya, natapat sa kanya. At ang kanyang asawa na si Ginang Imelda Romualdez Marcos at ang tatlo niyang mga anak, si Aimee, si Bongbong at si Irene. Pagpalain niyo po sila at lagi niyo po silang kalingain. Bigyan niyo po ang aming mahal na Pangulo ng karunungan. Karunungan para sa bayang Pilipinas. Karunungan na magawa niya ang lahat ng bagay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tapat ang kanyang paglilingkod, ang lahat na nagsasabi na mali ang kanyang ginagawa, ngunit ang katotohanan ay nagahari sa kanya, ang ating Amang nasa langit. Dahil sa kanyang kababaang loob, laging malinis ang kanyang puso, isip at kalooban, na magampanan niya ang mga bagay na sa kanya sa hinaharap. Kaya purihin natin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. At sa bayang Pilipinas, tapat siyang naglilingkod na may malinis na kalooban. May malinis na isip, may malinis na puso. Kaya tayo na, mga kapatid, tayo'y magpasalamat sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa kalakasan. Maraming salamat po, Ama, sa kagalingan na ipinagkakaloob niyo sa akin. Maraming salamat po sa karunungan. Ginagamit niyo ang aking mga labi upang maipahayag ko ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao na inyong kinalulugdan at namumuhay ng ayon sa inyong kalooban. Ako'y mananalangin ng buong puso ko at kaluluwa dito sa bayang Pilipinas. Gusto ko ang bayang Pilipinas ay maging world country. Isang masaganang bansa na punong-puno ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Kaya ang aking sinasabi sa aking mga labi, pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban,
at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po sa maganda niyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Tayo'y manalangin, ang gustong sumunod ay sumunod. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak,
Sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, the Bible. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Ang aking ipahahayag ay ang aking sasabihin. Awit tungkol sa ubasan, ang kasamaan ng tao. Mga anak, mga kapatid, mga magulang, nais kong anyayahan kayo sa isang gawain na banal. Ang aking mga labi ang ginagamit ng ating amang nasa langit sapagkat ito ang kanyang kalooban. Ito ay itinakda niya ngayon 2024. Siya ang nagtakda ng gawaing ito, kaya ang nagsasalita sa banal na kasulatan na aking ipinahayag ay ang kanyang karunungan. Kaya kung may pandinig kayo, tayo ay makinig upang tayo'y matuto at mapakinggan natin ang daan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis na bundok na lupay mataba. Kaya't kayo ngayon, taga-bayang Pilipinas, at gayon din kayo mga taga-Karatig Pook. Kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Kaya ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito, hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Hinukayan niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga pili, puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar sa gitna nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa na sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito, pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa tinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw?
Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sanga, dahon, labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Pilipinas. At si Yahweh naman ang siyang nagtanim, at ang mga taong kanyang inaruga, at mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahan magpapairal ng katarungan, ngunit panay ang pang-api ang ginagawa. Sinabi sa akin ni Yahweh, malalaki at nagagandahang mga bahay ay maiiwang walang nakatira. Kawawa ang mga maagang bumangon at inuman agad ang kanilang habon. Hanggang sa makalampas ang dapit hapon, alak pa rin, alak yaong iniinom. Kawawa kayo ng mga laging naghahangad ng maraming bahay at dagdag na bukirin, hanggang sa makuha ang lahat ng lupain. At sa bawat 8 hektarya ng ubasan ay 5 galon lamang ang makukuhang alak. Bawat 10 kaban inihasik, 1 kaban lamang ang aanihin. Tugtog ng kudyapi sa saliw ng alpa, tunog ng tamborin at himig ng plauta. At saga ng alak at ang libangan nila ginagawa ni Yahweh hindi alintana. Kaya ang bayang ko'y madadalang bihag dahil nga sa kanyang pag-aasal bulag. Daranas ng gutom ang mga pinuno at matinding uhaw ang maraming tao. Ang lahat ng tao mapapahiya, ang mga palaloy pawang ibababa. Sa tabi ng guho ay manginginain ang mga kuldero, matatabang baka at mumunting kambing. Dagling mabubuksan bunganga ng Siol, parang dambuhalang gutom na gutom. Mula sa maharlikang taga-Pilipinas pati karaniway, kanyang lalamunin. At itong si Yahweh na makapangyarihan ay dadakilain sa kanyang paghatol sa pagpapakita ninyong katarungan. Ay makikilala ang Diyos na banal. Kawawa kayo mga makasalanan na hindi makaalis sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyo dali-dalian mo ng aming makita ang inyong gagawin. Maganap na sana ang panukala mo, banal ng bayang Pilipinas, nang malaman namin. Kawawa rin kayo mga may akalang kayo ang marunong at matatalino ang inyong palagay sa inyong sarili. Pinakakawalan ang may kasalanan ng dahilan sa suhol, at ang katarungan ipinagkakait sa taong matuwid. Kawawa kayo mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama, ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanagang inaaring dilim, at ang kadilimang liwanag ang turing. Mapait na abdo ang sabi matamis, at ang matamis ay minamapait. Kawawa kayo mga nangunguna sa pag-iinuman, mga dalubhasa sa gawang maghalo ng inuming alak. Ang pinaggapasan ng trigo at dayami tuyong kakanin ng apoy. Ang bulaklak nila'y parang alikabok na paiilan lang matapos masunog. At ang ugat nila'y dagling mabubulok, ang dahilan nito'y tinalikdan nila ang batas ng Diyos na makapangyarihan at ang salita ng banal ng bayang Pilipinas. Kanilang winalang halaga. Ano pat sa laki ng galit ni Yahweh ay parurusahan ng kanyang bayan. Yayanig ang bundok
kakalat ang bangkay, matatambak na animoy basura sa lansangan. Ngunit puot niya pa naglulubag, nakaamba pa rin ang kanyang panghampas. Isa man sa kanila'y hindi mapapagod, ni makakatulog o madudupilas, walang pamingkis na maluwag, ni lagot na tali na pangyapak. Ang hiyawan nila'y parang atungal ng leon na nakapatay ng kanyang biktima at dinadala ito sa malayong lugar na walang makaaagaw. Uhudyatan niya ang isang bayan sa dulo ng daigdig at madaling-madali itong lalapit. Matutulis ang kanilang palaso at banat ang kanilang bunsod. Ang kuko ng kanilang kabayi sintigas ng bakal at humahagibis ang kanilang sasakyan. Sa araw na iyon ay sisigawan nila ang bayang Pilipinas na parang ugong ng dagat. Ang lupain ay sakmal ng kadiliman at kapighatian. Ang liwanag ay natakpan ng makapal na ulap. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan. Pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan. Katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat na makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen. At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising ng umaga. 4 na Ama namin. Kailangan meron sound. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman man, kung anumang pagsubok, ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment and share at mag-subscribe po tayo para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood. I-share natin ito sa ating mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister and brother upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana. Siksik liglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan.
biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, maraming salamat po Ama sa magandang umaga na ipinagkaloob niyo sa akin. Maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy niyo po kaming kupkupin at lahat ng mga tao dito sa bayang Pilipinas ay makita ang bidyong ito. Naway ang biyaya mo ang siyang manguna na ipamahagi dito sa bayang Pilipinas upang ang lahat ng mga tao na inyong mahal at mga anak ay huwag makaranas ng kagutuman. Ngunit dahil sa kagandahan ng inyong lahu, ng inyong kalooban, naroroon Ama ang mga biyaya na amin tinatangkilik sa araw-araw. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sa makabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, the Bible, ang mabuting balita. Buhay una ngayon at magpakailanman. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po sa maganda niyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Ipamalita natin ito sa lahat ng dako dito sa bayang Pilipinas. Mula sa 4 na sulok ng ating bayan, naroroon ang kanyang pagpapala at biyaya. Natatangkilikin natin sa araw-araw. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Amen.